Ang ating kwentong krimen ngayong araw ay sumasalamin sa madilim na landas na maaaring tahakin ng isang taong hinubog ng mapait na nakaraan. Isang babaeng biktima ng kanyang sariling isipan, humaharap sa matinding problemang mental na nagsimula pa noong kanyang kabataan. Hindi naging maganda ang kanyang karanasan na nag-iwan ng mga sugat sa kanyang damdamin at isipan. Habang siya'y lumalaki, hindi siya nakalaya mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa bawat relasyon niya sa mga lalaki, paulit-ulit niyang nararanasan ang mga pamilyar na sakit, pang-aabuso, kawalan ng respeto at pagkontrol. At sa bawat pagkakataon, bumabalik ang madilim na pag-iisip mula sa kanyang pagkabata, ang ideyang wakasan ang sino mang nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay kwento ng isang babaeng na itulak sa madilim na landas na hindi na niya mababalikan pa. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang gawing realidad ang kanyang mga madilim na pantasya? Alamin natin ang nakakagimbal na kwento ng isang babaeng biktima ng nakaraan at salarin ng kasalukuyan. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Goidsar G. Estibaliz Carranza Zabala ay ipinanganak noong September 6, 1978 sa Mexico City sa mga magulang na sina Armando Carranza Mendoza Lopez at Angela Zabala. Noong siya ay 5 taong gulang ay lumipat ang kanyang pamilya sa Barcelona, Spain. Siya ay may Mexican at Spanish citizenship. Ang kanyang ama ay dating journalist at naging isang matagumpay na manunulat ng mga libro. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanyang ina maliban sa galing itong Spain. Si Esti, tawag sa kanya ng karamihan, ay hindi maganda ang naging relasyon sa kanyang ama. Lumaki siyang may galit sa kanyang mapangkontrol na ama. Ayon sa kanya, palagi niyang naiisip na patayin ito. Napilitan din siyang mag-aral ng economics sa University of Barcelona dahil sa utos ng kanyang ama. Habang nag-aaral, nakilala niya ang isang lalaki at sila'y naging magkasintahan at kalaunan ay naging kanyang fiancé. Tumagal ng 5 taon ang kanilang relasyon, ngunit nagkaroon ng pagbabago sa damdamin ni Esti at ang pagnanasa niyang pumatay ay nabaling sa kanyang fiancé. Ayon sa mga ulat, itinuturing daw ng lalaki si Esti na parang ari-arian nito. Dahil sa kagustuhang maghiganti sa masamang pagtrato ng kanyang fiancé, naisipan ni Esti na pakialaman ang preno ng sasakyan ng fiancé, ngunit hindi ito natuloy. Ang tanging nagligtas sa buhay ng lalaki ay ang kanyang desisyon na iwan si Esti matapos ang graduation sa college dahil ayaw nito ng seryosong relasyon. Ngayon ay nasa tamang edad at malaya na siya mula sa kanyang ama, mabilis na iniwan ni Esti ang Spain at lumipat sa Munich, Germany. Nagtrabaho siya bilang babysitter para sa isang kaibigan ng pamilya. Hindi naging mahirap ang kanyang pag-a-adjust dahil marunong na siya ng lengguwaheng Aleman. Matapos ang kanyang trabaho bilang babysitter, nanatili siya sa Germany at nakakuha ng trabaho sa isang tindahan ng ice cream sa Nuremberg. Doon niya nakilala si Holger Holz, isang nagbebenta ng refrigeration equipment at miyembro ng Hare Krishna, isang religious community. Si Holger ay 14 na taon ang tanda kay Esti. Matapos lamang ang 1 linggo ng pagdedate, nag-propose si Holger sa kanya. Noong 2002, nagpakasal sina Esti at Holger at lumipat sila sa hometown ng asawa sa Berlin. Ayon kay Esti, nagbago agad ang ugali ni Holger at naging mapang-abuso sa kanya. Inakusahan niya ang asawa ng pagbulsa ng lahat ng kanyang tip at sweldo mula sa trabaho bilang waitress. Kinuha rin ito ang kanyang pasaporte at ID nang tangkain niyang bumalik sa Spain. Dagdag na pahayag ni Esti na nakaranas umano siya ng verbal at physical na pang-aabuso sa kanyang asawa. Walang nagawa si Esti kundi ang manatili at nakahanap siya ng bagong trabaho sa isa pang tindahan ng ice cream,
Ngunit inakusahan niya ang kanyang supervisor doon ng panghihiya at pang-aabuso, tulad ng hindi pagbibigay sa kanya ng pagkakataong gumamit ng CR. Dahil dito, muling bumalik ang kanyang kagustuhang maghiganti at pumatay. Ang kanyang online search history mula sa panahong iyon ay nagpakita na naghahanap siya ng impormasyon tulad kung paano sunugin ang shop. Noong 2005, lumipat sina ST at Holger sa Vienna, Austria, kung saan nagbukas sila ng sarili nilang ice cream parlor na pinangalan ng Sklekeria. Malaki ang naging ambag ni Holger para buksan ang kanilang ice cream shop. Sa panahong ito, nagpatuloy umano ang pang-aabuso ni Holger. Binubulsa pa rin niya ang karamihan sa kita ng kanilang negosyo. Nagkaroon rin ito ng obsesyon sa mga armas at marahas na first-person shooter games, at pinilit din si ST na sumali sa Hare Krishna. Hindi nagtagal matapos buksan ang kanilang tindahan, nakilala ni ST ang nag-install ng ice cream machine nila, isang lokal na lalaki na 48 taong gulang na nagngangalang Manfred Hinterberger. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon ng relasyon si ST kay Manfred at kalaunan ay hiniwalayan niya ang asawa noong 2007. Gayunpaman, nanatili pa ring nakatira si Holger sa kanilang shared apartment at hindi umalis. Noong April 27, 2008, umuwi si ST matapos ang kanyang trabaho mula sa kanyang ice cream shop. Nadatnan niya si Holger sa apartment at sinimulan siyang insultuhin at hiyain ng walang tigil. Sa kalaunan, huminto si Holger at nagtungo sa kanilang computer upang maglaro ng video games. Habang abala at nakatuon ito sa laro, kinuha ni ST ang isang baril na pagmamay-ari nilang dalawa. Pinaputukan niya ito ng 3 beses kung saan tumama ang 2 bala sa likod ng ulo at isang tama sa sentido na agad nitong ikinamatay. Nanatili ang bangkay ni Holger sa upuan ng ilang araw habang iniisip ni ST kung ano ang dapat niyang gawin. Una, sinubukan niyang sunugin ang katawan, ngunit naisip niyang hindi magandang ideya ang magsunog ng bangkay sa loob ng apartment, lalo na sa isang gusaling may iba pang nakatira. Agad niyang pinatay ang apoy matapos itong simulan. Gayunpaman, ang usok mula sa apoy ay nakaalerto sa mga kapitbahay, kaya dumating ang mga bumbero. Sa oras na iyon, patay na ang apoy at nagawa niyang kumbinsihin ang mga bumbero na ito ay isang aksidente lamang dahil sa mantikang gamit sa pagluluto at nasa kontrol na niya ang sitwasyon. Sa huli, naniwala ang mga bumbero at umalis nang walang nakitang panganib. Ayon sa ulat, kung ang upuang kinahihigaan ng bangkay ay malapit lang sa pintuan, nakita na sana ito ng mga rumesponding bumbero. Dahil hindi naging matagumpay ang unang plano ni ST, pumunta siya sa isang hardware store at bumili ng chainsaw bago bumalik sa kanilang bahay. Sa puntong iyon, nagsimula ng maagnas ang bangkay at nagtatanong na ang mga kapitbahay kung siya ba ay nagluluto ng isda dahil sa masangsang na amoy. Sinakyan na lamang niya ang maling haka-haka ng mga kapitbahay. Pagpasok niya sa loob ng bahay, napakatindi ng amoy na naging dahilan ng kanyang pagsusuka. Sa kalaunan, nilabanan niya ang kanyang nararamdamang pagsusuka at tiniis ang amoy upang pagputol-putulin ang katawan ni Holger gamit ang chainsaw. Nilagay niya ang mga piraso sa mga plastic bags at itinago ang mga ito sa kanyang freezer. Para hindi maghinala ang mga tao, sinabi niyang pumunta si Holger sa India upang sumama sa Krishna, kaya walang nagulat na nawawala ito. Nang mapalayas siya mula sa kanyang apartment noong taglagas ng 2008, kinailangan niyang ilipat ang katawan ni Holger. Inilagay niya ang mga plastic bags sa mga sisidlang konkretong tab. Pagkatapos, humingi siya ng tulong mula sa 2 kakilala na walang kaalam-alam upang ilipat ang freezer sa basement ng kanyang ice cream shop para sa storage. Nakatakas si ST sa kanyang ginawang krimen. Sa pagkawala ni Holger, nagpatuloy si ST sa kanyang relasyon kay Manfred at naging bukas na sila sa kanilang relasyon. Ngunit muli, hindi naging masaya si ST sa relasyong ito. Ayon sa ulat, malaki ang ininvest ni Manfred sa ice cream shop na posibleng mahihirapan si ST na maibalik ang investment ng kasintahan. Hindi tulad ni Holger, hindi inakusahan si Manfred ng pang-aabuso o ng anumang partikular na kasamaan. Ngunit dito na lumitaw ang sinabi ng isa pang dating kasintahan ni ST na hindi rin siya inabuso at walang anumang reklamo laban dito. Ayon sa dating kasintahan, si ST ay sunod-sunuran at gagawin ang lahat para sa isang lalaki. Pinagsisikapan niyang maging perpekto hanggat maaari upang makaakit ng mga ito.
Sa katunayan, halos lahat ng kanyang mga nakaligtas na dating kasintahan ay nagsabi nito at pinatunayan ito ng mga psychiatric evaluations sa hinaharap. Ang puntong ito ay naging mas kapansin-pansin nang sumailalim si ST sa ilang cosmetic at plastic surgeries, kabilang ang nose reduction, facelift, at lip fillers. Gayunpaman, sinabi ni ST na pinilit siya ni Manfred na gawin ang mga operasyong ito. Ang tuluyang nag-udyok kay ST na magdesisyong patayin si Manfred ay ayaw nitong tuparin ang kagustuhan niya na magkaroon sila ng anak dahil may mga anak na si Manfred na nasa hustong gulang sa isang dating karelasyon. Noong November 21, 2010, umuwi sina ST at Manfred mula sa isang gabing pamamasyal. Nang makatulog si Manfred, nilagyan ni ST ng plastik ang dingding at sahig ng kanilang apartment upang gawing mas madali ang paglilinis sa kanyang bangkay kumpara kay Holger. At higit sa lahat, walang mga ebidensyang may iwan. Pagkatapos, binaril niya si Manfred ng 4 na beses sa likod ng ulo na agad nitong ikinamatay. Sa pagitan ng mga pagpatay kina Holger at Manfred, nagpractice si ST sa shooting range upang maging mas sanay at tumpak sa ganitong pagkakataon. Ang resulta, namatay si Manfred nang walang anumang pagkakamali. Hindi tulad ng pagpatay niya kay Holger na biglaan at hindi napaghandaan, ang pag-asikaso sa katawan ni Manfred ay maayos na naisagawa. Gamit muli ang chainsaw, pinutol-putol niya ang katawan ng biktima. Binalot ito sa plastik, nilagay sa konkretong tub sa loob ng isang freezer sa basement ng ice cream shop, katulad ng ginawa sa katawan ng dati niyang asawang si Holger. Ang tanging suliranin niya ay hindi tulad ni Holger, wala siyang magagamit na palusot para kumbinsihin ang iba na basta na lamang umalis si Manfred. Kaya noong November 26, nagpunta siya sa pulis upang iulat na nawawala si Manfred, matapos makatanggap ng maraming tawag mula sa mga nag-aalalang kamag-anak nito. Sinubukan pa rin niyang iligaw ang mga pulis sa kanilang investigasyon sa pagsasabing iniwan siya ni Manfred upang magpunta sa Thailand at makipagrelasyon sa ibang babae. Dahil sa nangyari, walang naging lead ang pulisya, kaya hindi umusad ang investigasyon sa pagkawala ni Manfred. Pagdating ng Disyembre ng parehong taon, nakilala ni ST ang isa pang lalaking nagngangalang Roland. Hindi nagtagal, nabuntis siya nito ilang sandali bago ang kanyang pagkaaresto. Ayon sa ulat, may posibilidad din na makahanap si ST ng dahilan upang patayin ang bagong kasintahan kung hindi dahil sa mga sumunod na pangyayari. Noong June 6, 2011, pumutok ang isang tubo ng tubig sa gusali, kaya tinawag ang mga maintenance workers upang magsagawa ng inspeksyon at pagkukumpuni matapos magreklamo ang iba pang mga residente. Dumating sila sa storage unit ni ST na nasa basement. Ang basement na ito ay opisyal na hindi nakarehistro sa kahit sinong residente, ngunit nakapadlock pa rin. Binuksan nila ang naturang basement at nagulantang sa kanilang mga nadiskubre. Nakakita sila ng isang baril at 3 magkakahiwalay na freezer na puno ng mga lalagyan ng konkreto at mga paso ng halaman. Ngunit mas nagimbal sila nang makita ang isang binti na nakalabas mula sa isa sa mga lalagyan, kaya agad nilang tinawag ang pulisya. Nang dumating ang pulisya, nakuha nila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Nang suriing mabuti ang laman ng mga freezer, natukoy na ang mga putol-putol na mga parte ng katawan ay mula sa 2 hindi pa nakikilalang mga tao. Parehong lalaki ang mga ito at parehong may tama ng bala sa ulo. Ang isang bangkay ay halos buo pa, ngunit ang isa ay bungo na lamang ang natira. Noong June 7, si ST ay nagtungo sa ice cream shop para sa kanyang shift. Narinig niya ang mga parokyano na nag-uusap tungkol sa nadiskubre at nagdududa na baka natagpuan na ang katawan ng kanyang mga biktima. Agad niyang kinuha ang lahat ng laman ng kanyang bank account at bank safe deposit box. Bumili siya ng tiket papuntang Paris, ngunit natakot siyang maaresto sa airport. Sa panahong iyon, isa na siyang wanted at ang mga pulis ay nag-aabang na sa kanya sa airport, kaya umalis siya at sumakay ng taxi papunta sa direksyon ng bansang Italia. Nag-check-in siya sa isang guest house sa Tolmezzo gamit ang peking pangalan. Umalis din naman siya sa sumunod na araw at nakatakas sa mga otoridad. Nagtungo siya sa Udine, kung saan isang lokal na street artist ang nagpasya na kupupin siya. Habang nasa bahay ng artist, si ST ay madalas na nagkukwento tungkol sa mga nadiskubring mga bangkay at malimit na nagsasaliksik ukol sa kaso.
Napansin din niyang nag-isip itong kitlin ang sariling buhay, bagay na ikinabahala nito. Dahil dito, tumawag ang artist sa mga pulis. Noong June 9, naglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto na ipinatupad sa buong European Union. Sinuyod ng mga pulis ang kanyang apartment upang hanapin ang natitirang bahagi ng katawan ni Holger dahil ang bungo lamang nito ang natagpuan sa freezer, ngunit wala silang nahanap. Noong June 10, 2011, bandang 7:30 ng umaga, inaresto si ST ng mga pulis sa Italy. Si ST, na 2 buwang buntis na noon, ay agad na umamin sa panahon ng interogasyon na pinatay niya at itinago ang mga labi ng 2 lalaki. Hindi nagtagal, iniulat ang kaso sa mga pahayagan sa Austria at Spain. Naging usap-usapan kung paano nagawa ng isang babaeng maliit at manipis ang pangangatawan ang mabigat na gawain ng pagputol sa mga katawan, paglagay ng ilang bahagi sa konkreto, at pagtatapon ng natira ng mag-isa. Gayunpaman, walang natukoy na kasabwat na maaaring tumulong sa kanya sa mga krimeng ginawa. Noong June 24, inaprobahan ang kanyang extradition pabalik sa bansang Austria. Kinasuhan siya ng 2 counts of murder at tuluyang tinanggihan ng piyansa o anumang uri ng conditional release. Si ST ay inilagay sa pretrial detention hanggang sa kanyang paglilitis. Nanganak siya ng isang lalaking sanggol noong January 11, 2012. Ibinigay naman ang sanggol sa ama nito ilang sandali pagkatapos maipanganak. Sa kabila ng lahat ng nangyari kay ST, nanatili ang kanyang relasyon sa ama ng kanyang anak. Nagpakasal pa sila noong March 29, 2012, habang si ST ay nasa interrogation zone ng kulungan. Nagsimula ang paglilitis ni ST noong November 19, 2012, at nagplead siya ng guilty at tahasang inamin ang kanyang mga kasalanan. Inilarawan niya ang kanyang mga aksyon bilang kasuklam-suklam at sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi magaan ang kanyang loob, ngunit hindi naniwala ang mga tao sa kanya. Hindi siya mukhang tunay na nagsisisi o naniniwala sa kanyang mga sinabi. Nang tanungin siya tungkol dito sa korte, sinabi ni ST na ang tila kakulangan niya ng tunay na pagsisisi ay dulot umano ng mga gamot na iniinom niya na may pampakalma at nagdulot sa kanya ng emosyonal na pagkamanhid. Noong November 22, 2012, nahatulan si ST ng double murder at ipinataw sa kanya ang parusang habambuhay na walang parol sa isang mental institution. Ang desisyon ay inapila ngunit nanatili ang kanyang hatol. Ang kwento ni ST ay mas sumikat pa nang maglathala siya ng isang libro tungkol sa kanyang buhay kabilang na ang mga krimeng ginawa. Noong November 2014, ito ay nabenta ng mahigit 10,000 kopya hanggang sa katapusan ng taon. Ang libro ay nagdulot pa rin ng maraming kontrobersya, kabilang na mula sa kasalukuyang asawa ni ST, at sa huli ay nagdiborsyo sila. Noong unang bahagi ng November 2017, inilipat si ST mula sa institusyon at dinala sa isang normal na bilangguan. Ito ay isang bilangguan para sa mga kalalakihan dahil itinuturing siyang napakadelikadong inmate. Dito, nakilala niya ang isa pang inmate na may maraming kaso ng karahasan. Nagsimula silang mag-date at na-engage pa, ngunit kalaunan ay inilipat ang lalaki sa ibang bilangguan. Kasabay nito, nakipaghiwalay naman si ST at kinansela ang planong kasal. Nag-umpisa ring magpinta si ST habang nasa likod ng mga rehas na gumawa ng isang self-portrait. Ang huling balita naman sa kanyang anak ay nasa pangangalaga na ito ng kanyang mga magulang sa Spain. Ang kwento ni ST ay isang paalala kung paano ang isang baluktot na pag-iisip ay kayang magbunga ng mga kahindik-hindik na pangyayari. Ang kanyang sugatang pagkatao mula pagkabata, ang kanyang kagustuhang maging perpekto para sa mga lalaking minahal niya, at ang kawalan niya ng kakayahang wakasan ang mga relasyon sa normal na paraan ay nagtulak sa kanya sa madilim na landas ng karahasan. Ang kanyang mga desisyon ay hindi lamang sumira sa buhay ng kanyang mga naging asawa kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa pagninilay natin sa kanyang kwento, naway magsilbi itong babala na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng tulong at pagharap sa mga sugat ng nakaraan bago pa maging huli ang lahat. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.